Ozamis City ug Misamis Occidental ug san managtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw, ako si Dazzle Humotikson. This is Ozamis Today. Sa tuang mga headlines. Governor Henry Ogkong Ando nakitagbo ni House Speaker Romualdez ug Senior Deputy Majority Leader Marcos mga plano sa pag-asenso sa Misamis Occidental gituki. Usamisnon nga gold ug silver medalist sa palarong pambansa 2023 gipasidunggan sa asenso Osamis Administration. Property owner sa Osamis giawhag sa City Assessor's Office nga mobayad sa buhis. Misamis Occidental Board members may piyait sa bansag kanila nga Kangar Court ni Tambulig suspended Mayor Charlotte Panal. Governor Waminal tumong nga mahimong usa sa top 5 destinations sa Mindanao ang Misamis Occidental. Footbridge sa Barangay Katadman, Manabay gipasimento sa asenso Osamis Administration. Multi-million piso asenso Osamis Free Hospitalization Program padayon naghatag tabang sa problema sa bayronon sa ospital sa mga Osamisnon. Kini ang mga detalye sa Ozamis Today. Gov. Henry Ogkong Ando nagigtagbo ni House Speaker Romualdez ug Senior Deputy Majority Leader Marcos mga plano sa pagpa-asenso sa Misamis Occidental gituki. Aniyang report. Sa paday nga pagtrabaho alang sa Asenso Segundo Distrito ug Asenso Misamis Occidental aron ang mga Misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon, nakigtagbo si Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal Sr. ug 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal kang House Speaker Martin Romualdez ug Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos adlaw nga Martes, Agosto 15, 2023. Sa maong panagtagbo, gipresenta ni Governor Waminal kang Speaker Romualdez ug Deputy Majority Leader Marcos ang mga plano o programa alang sa tuig 2024. Ilabi na ang mga importanteng proyekto nga iimplementar nga magbenepisyo sa mga Misamisnon ug alang sa pag-asenso sa probinsya sa kinatibuk-an. Gipasalig usab ni Speaker Romualdez ug Majority Leader Marcos ang ilang suporta sa mga paningkamot sa probinsyal nga kagamhanan sa pagpalambo sa kinabuhi sa mga Misamisnon alayon sa 5M's vision sa administrasyon ni Governor Waminal nga nagsiguro sa usa ka administrasyon nga dali nga mosanong sa panginahanglan sa katawhan, nagpreserba sa atong kultura, nagsiguro sa kaangayan ug nagatiman sa atong kinaiyahan. Osamisnon nga gold ug silver medalist sa palarong pambansa 2023 gipasidunggan sa asenso Osamis Administration. Atong dawatan ang report ni Adoni Dicena. Laing batanon nga Osamisnon na usab ang giila o gipasidunggan sa asenso Osamis Administration. Ang lumad Osamisnon nga ulahing gihatagan og pasidungog sa kagamhanang lokal ning syudad mao si Maria Judian L. Padilla, 17 anyos, taga Barangay Aguada o grade 12 student sa Osamis City National High School. Si Maria Judian L. Padilla, siya maoy nakalangkat sa gold medal sa lawn tennis secondary mixed doubles category o silver medal sa lawn tennis secondary double girls category sa nahitabong palarong pambansa 2023 kundiin ang kompetisyon gipegayon sa kauluhan bag-ulang. Sa ngalan sa kagamhanang lokal sa dakbayan sa Osamis nga gipanguluhan ni Mayor Indy Waminal, si Education Committee Chairperson Consel Cecil Waico
o Sports Committee Chair Konsehal Lorly F. Cipres maoy mibasa sa resolusyon. Mipadangat usab og mga pulong pagdasig og pagpasalamat ang konseho ngadto sa mga opisyal sa Usami City Division Office pinaagi sa pagpangulo ni Schools Division Superintendent Dr. Nimfal Lago gumikan sa kaaktibo sa programa sa sports hinungdan nga nakamugna og mga maayong atleta ang Usamis. At this point, I would like to ask for the People's Hour to receive our guests from the DepEd and to perform the formal recognition from the LGU to our gold medalist in the Palarong Pambansa in the person of Maria Judy Padilla for the presentation of the resolution. Thank you, Madam Chair. Whereas in the lawn tennis competitions, 17-year-old Maria Judy Ann L. Padilla, incoming grade 12 learner, daughter of spouses Patrick and Teresita Padilla, resident of Purok 3, Barangay Aguada, Usami City, excelled beyond the cream of crop in the final stage of the contest and bagged gold and silver medals for the secondary mixed doubles and secondary girls doubles categories respectively on behalf of the Usami City National High School. Whereas in light of the Ascenso Usamis administration's policy of total development for every learner, this achievement makes the Sangguniang Panglungsod as the institutional medium for the expression of sentiments of the body politics of Usamis enormously proud, and the Sanggunian therefore call out all learners and institutions to continue to strive for excellence in body and intellect, resting assured that such striving shall always obtain the support of the entire Ascenso Usamis local government. Nagpasalamat usab ang awardee nga si Maria Judy Ann Padilla sa Ascenso Usamis Administration, labi na ni Mayor Indy Waminal, Congressman Ando Waminal o Governor Henry Waminal. Matod pa niya nga mas nadasig siya nga himuon ang tanan kutob sa iyang makaya gumikan sa suporta usab nga gihatag kaniya sa administrasyon. Pasalamat ko sa Ascenso Usamis and also to Mayor Indy Waminal, Governor Henry Waminal, and Congressman Ando Waminal. And also sa mga city councilor na nag-congrats sa ako, nagpa-support. And sa DepEd Usamis, sa ila pong pag-suporta nga nakaroon. And also sa mga coaches na ako, to Ma'am Jo Marie and Ma'am Neneng, thank you sa inyong support always every game sa mua. And also sa mga parents, teammates, and mga uban ng mga relatives sa ilang pag-support na ako dito sa Marikina. Kanumduman nga dili pa lang usab dugay, may padangat usab og pasidungog ang Ascenso Usamis Administration. Pinaagi gihapon sa usa ka resolusyon ni adtong mga passer og top-notcher sa Professional Regulation Commission sa mga nagkadayang board examination nga mga produkto sa Misamis University og LaSalle University. Alang sa Usamis Today, Adonai Desina reporting. Salamat, Adon. Property owners sa Usamis giawhag sa City Assessor's Office nga mubayad sa buhis. Gitutukan ni Leoncio Medallo ang maong balita. Anyang report. Midasig ang City Assessor's Office ngadto sa mga property owners sa Usamis nga mubayad sa buhis sa real property tax. Gipahayag ni City Assessor's Office Officer in Charge Samuel Cristuta atol sa flag raising ceremony adlong Lunes, Agosto 14 nga ang buhatan mipadangat na og komunikasyon sa mga barangays ning Dakbayan aron pahibalon ang mga residente nga kamulo na ang pagpangdawat sa bayad sa mga buluhisan og pag-assister sa mga Usamisnon nga gustong mo inquire. Sumala pa ni Cristuta nga sugod karong bulan sa Setyembre ang kagamahanang lokal sa Usamis nagtanyag og 20% diskwento kung sayo mo bayad sa ilang obligasyon hangtod sa katapusang adlaw sa maong bulan. Ug sugod sa bulan sa Oktubre hangtod sa katapusang adlaw sa bulan sa Marso tuig 2024 aduna nalay 10% discount ang ihatag. I would like to inform
the stakeholders, real property owners within the jurisdiction of Osamis City that we have started the dissemination of the approved revised tax declaration for the 51 barangays. So far, to date, we have disseminated or delivered to the different Ponong barangays in the city of Osamis a total of 33. The rest 18 barangays will soon to follow after the attachment of the following enclosures, owners of tax declaration, notice of assessment, and bill of real property tax. I encourage all stakeholders who have properties in Osamis City, specifically our co-employees who also have owned such kind of properties, to pay their taxes on time. This September, if we pay our taxes, we can avail 20% discount. After September, October till last day of March, we can avail 10% discount. So it is imperative to pay early to avail of such discount. 20% on September last day and 10% subsequent years, months till March last day. Nag-awag ang officer in charge sa Assessor's Office nga si Cristota ngadto sa mga lot o landowner nga mga Osamisnon nga sa labing dali nga panahon isitol nila ang ilang obligasyon aron dili mandak-an sa penalty. I would like to extend my gratitude to the dynamism of our late city mayor, Mayor Henry Indy Waminal, for his strong support for the success of the general revision to defray the copper of the government against expenses and to attain economic growth, as well as the collaboration of the City Council headed by Vice Mayor Bibineri and the rest of the staff. On behalf of the City Assessor's Office, I would like to encourage everyone to further success so that the goal of Osamis to serve and to address the basic services needed for the improvement of Osamis City and the sustainment of its local economic growth will be attained. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat, Leoncio. Misamis Occidental board members mityait sa bansag kanila nga Kangaroo Court ni tambulig suspended Mayor Charlotte Panal. Gitutukan ni Bernal Dixon ang maong balita. Anyang report. Malisyoso ug walay basihanan ang pagbansag ni suspended tambulig Zamboanga del Sur Mayor Charlotte Dumanhog Panal nga nagmistulang Kangaroo Court ang Misamis Occidental sangguniang panlalawigan tungod kay gibati niini nga dili sila patas nga korte nga nagpagawas og sayop nga desisyon nga nasupak sa balaod batok sa iyang mga ginikanan. Kini ang prangkang tubag sa mga board members sa Misamis Occidental sa gibungat nga pagpakaulaw sa suspendidong mayor sa lungsod sa Tambulig nga baguhay pa lamang usab nga gisuspended sulod sa unom ka bulan isip nga penalty tungod ra usab sa corruption case nga iyang giatubang sa hawanan sa sangguniang panlalawigan sa Zamboanga del Sur. So ako mong i-remind that under the local government code, duha ang functions sa sanggunian as a legislative body and as a quasi-judicial body. As a legislative body, we are empowered to pass resolutions and ordinances, and as a quasi-judicial body, we are empowered to hear and decide cases. As to these cases, kang Mayor Dumanhog, or ako na lang ingon, suspended Mayor and Vice Mayor Dumanhog, moingon good me nga, we followed, we discussed, we deliberated, and we followed the procedures during sa case. Gipaklaro nila ni board member Duna Iyog og former Plaridel Misamis Occidental now board member Honorable Agnes Villanueva sa publiko nga may probable cause to convict the defendant ang gipile nga betrayal of public trust case sa complainants batok sa magtiayong Dumanhog. Ilang gidugang nga wala hikawi sa kahigayunan ang mga defendants pinaagi sa ilang mga abogado nga makadepinsa sa ilang kaugalingon sa hawanan sa quasi-judicial court. Busa
matud pa nila dili gayud ang ayan nga pakaulawan og pakaminusan ang quasi-judicial powers and functions sa Misamis Occidental Sangguniang Panlalawigan board members nga gimando sa Local Government Code of the Philippines og pagkatawgon sila nga kangaroo court sumala sa usa ka suspendidong mayor. And I think we accorded the Dumanhogs with due process. And as a sanggunian, mingon ko that we maintain and we perform our functions and responsibilities with utmost responsibility, integrity, and even loyalty and efficiency. So mao na ako ang ipasabot kung unsa ang kangaroo court. Dili mi unofficial, we are unofficial. AN na amo AN official. Ang kangaroo court UN unofficial court. Kangaroo court kung walay good evidence. So unsa ba gikinahanglan sa usa ka admin case? Unsa may ebidensya nga kinahanglan sa usa ka admin case? It is only substantial evidence. So substantial evidence means such relevant evidence as a reasonable mind might accept as adequate to support a conclusion. So usa ka ebidensya nga ang panghunahuna sa usa ka tawo makakonclude og unsa ba naa ba ni say sala o wala. So tulo ka kaso. Ang unang kaso katumantong walay pag-issue sa kanang travel order. So actually kuan ra man to siya 15 days suspension ra man to among gipahimo to. Ang usa gyud nga bugat is katong 02/22. Kato bitang pagpalit adtong mga heavy equipment nga kadtong garbage compactor nga kanang supposedly brand new, and then amphibious excavator nga overpriced. So maski kadto lang garbage compactor, kami mismo nangadto gyud og benefasyo. Kita familiar man tag unsay sakyanan, di ba? Maski from a distance, makita na gyud nimo ang garbage compactor nga dili gyud siya brand new. Kay ang headlight, siyempre og brand new, galaga-laga gyud na, di ba? Dili na siya lubog. Dayon ang iyahang bumper, straight gyud na nga bumper, dili gyud nakahing-ana na. And then ang pintal, kabor kita usay pintal og brand new, very sinaw gyud na nga na. So, maski dili pa nimo scrutinize og duol ang mao nga garbage compactor, klaro na gyud kaayo nga kanang surplus. So with that, makaingon ba mo nga wa mi saktong ebidensya? Daghan pa kaayo nga ebidensya sama sa overpricing nga amo gyud na ginahiring, no? Gikan na to October paingon og December nga nakahimo kamig desisyon atong December 5 nga suspension of 6 months. Kahinumduman hinapos sa bulan sa Mayo na tuiga, nakabalik sa ilang mga opisina sa munisipyo sa lungsod sa Bonifacio ang magtiayong dumanhog. Dihang gi-reverse sa Office of the President ang 6 months penalties decision sa Sangguniang Panlalawigan for some legality reasons. Base sa desisyon sa Office of the President, gipakawalay sala ang mayor ug vice mayor sa lungsod sa Bonifacio tungod sa nakitang mga balidong rason sa teknikalidad may kalabot sa gipasakang kaso. Pero wala pa man gani manginit ang sampot sa magtiayong dumanhog. Mayo 29, gihatda na usab silag another 60 days suspension order recommended by the Sangguniang Panlalawigan for betrayal of public trust. Ang nasangpit nga SP suspension order wala dawat o wala respetuhi sa dumanhog family sa katarungan nga para kanila kini nga suspension illegal o politically motivated. Para kanila, ang presidente lamang sa Pilipinas ang ilang tuuhan o ilang pagasundon. And then katong ikaduha, katong ning result ing ani nga panghitabo atong June 16 nga naghatag man niya og preventive suspension. Kato nga sa laod, kato mo gini gi-question nila no nga ngano man nga nipadayon pa mi og suspend nga ang giangklahan sa mao nga kaso nga iyahang gisuway ang suspension adtong kaso nga patuman na mo adtong December gi-reverse naman, no? So ngano man nga amo pa manggipadayon tungod ka at that time nga iyahang gi-defy iyang gisuway ang among order atong December 5 nga hing-assume silang office atong December 12, 13, 14 silang duha.
ni suspended mayor and suspended vice mayor, naapatoy presumption of validity. Kaya wala pa may reversal. So, naay, atong panahon na ay ga-function as mayor through acting mayor Bulahan, naay ga-function as vice mayor, no? Kato si Vice Mayor Quizon. Dayon, hing-assume sila. So, dili ba na naidakong sa laod at that time, nga ng mirma o voucher ang mao nga mayor, nag-preside ang mao nga vice mayor o session, and then naay niya ulit og abot din ni preside po sa session, duha na sila kabuok vice mayor. No? So kung dili pa to valid kato nga mga instances, so kung pagka-reverse, ang reversal sa Malacañang is May 24, di ba? Kung ang effect pa adto nga reversal mo retroact adtong panahona. So tanan unta nga transactions which were entered into by acting mayor Bulahan, null and void. And then ang tanan nga session nga gipreside adtong acting vice mayor, null and void. So unsa ka kagubot sa gobyerno, no? Kuning ana manggaling ang pagkasabot. Now at that time that you are yet suspended yun ka. May prangkang hirit si Board Member Agnes Villanueva kabahin sa desisyon sa Office of the President. Matud pa niya ilang girespetuhan sa mga membro sa sangguniang panlalawigan ang nasangpit nga desisyon. Bisan pa man, wala sila mahatagi kahigoyunan sa Office of the President nga makatubag o makadepensa sa ilang gipaggawas nga desisyon patok sa magtiayong dumanhog. So wala man minibabag sa mao nga desisyon. And to add also, kato nga desisyon sa Malacañang, maski amo gyud na nga ginatahod, pero na-surprise sad mi adto kay wa mi kay balo nga nag-file dai sila og kanang appeal dito sa Malacañang. Kay in all cases, di ba, pag naay nag-appeal, ang ilahang kaatbang, whereas kami man ilang gisumbong dito, dapat pakumentahon mi. Dapat ang records dire sa among hearing pangayoon para maistudyuhan ang both sides. Ang nahitabo, naay desisyon nga, wa mi kabalo nga, wa gyud ka komentaryo dito. So, although we respect the decision of the Office of the President, we could have appreciated it more if we were given the chance to comment nga makapadayag pud mi giunsa namo pagdesisyon ang maong suspension. Og nakapakita mig mga records nga diin gibase namo ang among desisyon. Anyway, wala mi mo supak ni ana. Gitahod na muna, pero katong suspension nga among gihatag nga gisunod nituo og ni nga kabalog gyud mi og nituo mi namong tanan nga naa gyud mi kabasihan. Nga naa gyud sa laod na hitabo on December 12 when they assumed office, where in fact there is an acting mayor and there is an acting vice mayor. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Dixon. Salamat Bernal. Governor Waminal tumong nga mahimong usa sa top 5 destinations sa Mindanao ang Misamis Occidental. Niyang mga detalye. Alayon sa iyang vision nga mahimong usa sa top 5 destinations sa Mindanao ang probinsya sa Misamis Occidental, paspas ang paglihok sa very hard-working Governor Henry S. Waminal Sr. alang sa katumanan niini nga tumong. Baguhay pa lamang, nakigtagbo si Governor Waminal kang former Department of Tourism Assistant Secretary Maria Lourdes Flor Hapson. Agosto 14, sa diyang nakigtagbo si Governor Waminal sa former DOT ASEC, pinaagi sa working breakfast sa Aya Hotel. Gibisita ni Hapson ang probinsya aron pagpahigayon og mga trainings ug workshops sa tour packaging validation alang sa mga tourism officers ug operators sa Misamis Occidental. Na-challenge ug na-inspired si former ASEC Hapson sa meeting uban kang Governor Waminal tungod kay nakita niya ang klaro nga direksyon sa sustainable ug community-based tourism. Nakita usab sa former ASEC ang pagka-visionary sa gobernador uban sa tumong niini nga mahimong usa sa pinakanindot nga destinasyon sa Mindanao ang probinsya, particular sa nature tourism ug nga may kahibalo sa pag-maximize sa turismo sa kultura ug uban pa.
Naisgutan usab atul sa meeting ang kabahin sa pagdevelop sa mga produkto sa Misamis Occidental ug ang kaimportante sa bili, sa supply ug sa mga importanteng sangkap alang sa turismo ug uban pa. Subay usab sa maong vision, gibubo usab ni Governor Waminal ang iduulan sa 400 milyones pesos nga pundo alang sa road development project sa probinsya. Base sa evaluation, ang wala pa natapos nga road projects ang gidugangan sa gobernador sa usak gatos ka milyon ka pesos aron makumpleto. Aron makabot kini nga vision, una nang gisugdan ni Governor Henry ang infrastructure development. Ang concreting of roads tungod kay base sa iyang evaluation, ang turismo sa Misamis Occidental naglambigit sa kinayahan ug mga kabukiran, mao nga problema gayud ang pag-access ni ini nga mga tourism spots kay wala pa na semento ang mga karsada. Tungod ni ini, gibubo sa gobernador ang duulan 27 bilyones ka pesos sa pagkongkreto sa halos tanan nga mga barangay, municipal ug city roads sa Misamis Occidental. Prangkang ipahayag ni Governor Henry S. Waminal nga ang probinsya sa Misamis Occidental wala sa tourism map, wala sa investment map sa Pilipinas. Butang nga trabahoon gayud ni Governor Waminal aron sa mosunod nga duha ka tuig, Misamis Occidental will be one of the top 5 destinations in Mindanao. Pahayag sa gobernador. Footbridge sa barangay Katadman, Manabay, gipasimento sa Asenso Ozamis Administration. Gitutukan ni Glenn Ray Ruluna ang maong nindot nga balita ng report. Di matugad ang gibating kalipay sa mga residente nga kadaadlong magbaktas sa kanhiay gabukon nga mga gipantagpi-tagpi nga mga kahoy aron nga mamahimong footbridge sa mga katawhan sa Purok 2B, Barangay Katadman, Manabay ning syudad nga anaan na ni Muyo sa coastal area tungod kay ang pagamahanan nga lokal sa Ozamis ubos sa liderato ni Mayor Indy Waminal Jr. migahin og pondo alang sa pagsemento sa maunga agianan aron nga dili maglisod ang mga lumulupyo nga labay sa mga footbridge. Kinihuman nga gipadangat kaniadto pa sa mga residente sa mga purok ngadto ni Barangay Katadman, Manabay Kapitan John Doctor maong sa administrasyon ni kani Mayor o karon 2nd District Congressman Ando Waminal nahatagan sa paglaom o katumanan ang mga katawhan tungod kay lakip kini sa mga proyekto nga namubo sa ilang barangay. Gipadayon karon ni Mayor Indy Waminal Jr. tungod kay nakita sa mayor nga kini gikinahanglan sa mga katawhan sa maong lugar. Na-realize yun ni nga project sa dugay ng pangandoy sa katawhan sa Purok 2, Barangay Katadman, Manabay. Last term, ang congressman, si Congressman Ando, mayor pa siya atong panahon na nagisgot na miani, mauna nga nasugdan ni Congressman Ando ang first phase 1 nga 800,000 nga gikonkreto na ang ato ang footbridge kay kana siyang sitwasyon magud anang lugar diha na nga tigulang tag-as na kayong edad ang mga tao nga naa diha nga nagpuyo diha nga murag 35 years na 40 years nangapo na ang apo naminyo na ano ba. So, ang ilang pangandoy nga makabaton sila og tulay nga dili na sila siging ayo sa ilang tulay kay ang barangay nagahin og kada tuig nga repair, no, makapalit lang og guod, makapalit lang og kawayan para sa dili ma-repair lang. Samtang ongoing usab ang construction sa Purok 2A ug sa dili madugay kini mahumana ug ang mga katawhan masamugaway na sa ilang pag-agi sa nasangpit nga footbridge. Gipadangat usab ni Konsyal Doktor ang iya nga pagpasalamat ngadto nila ni Mayor Indy Waminal Jr., Congressman Ando Waminal ug Governor Henry Waminal kinsa walay puas gamihatag og tabang alang sa pangkalambuan para sa mga misamisnons ug ilabi na sa ilang barangay nga usa sa mga nakabenepisyo sa alagang asenso. Nato kalimtan nga ang pangandoy sa ato ang governor, atong congressman, atong mayor ug ang tibuok team asenso
katong 5Ms. Misamis nun, magpuyong, malinawon, malambuon, o malipayon. Mauna nga, kanang gibutang diha, para nga maipiktuhan, malambo ang ato ang panginabuhi, kay di naman ta lisod og magdalatag na atay mga isda, gikan dito sa kuan, sayo na nato siya ilakaw. Siyempre, kung maayo ang ato ang paglakaw, malipayon ta nga mosulod og gawas sa ato ang balay. So, ang pingan lang na nato, bisag ligon kayo na, di lang po nato i-challenge nga kada adlaw atong uyugon jud maayo kay para gyud di sulayan nato ligon ba gyud kana ligon na gyud na siya. Pero ato gihapon siyang kanang ampingan ato ang suportaran unsay mga balaod sa purok para ma-maintain nato nga hapsay ang dalan kay sa ato anang gihisgutan nga atong hapsayon ang dalan kay basig himuan na po ninyong istanbayanan, parkingan sa motor, pagkuan maunay ato ang sabot nga dili gyud na siya pwede. No, taga Purok 2 ha. So ato gyud nang hapsayon nga kana siyang tulay dalan ra gyud na siya dili na siya istanbayanan. Gihangyo usab karon ni Konsehal Doktor ang mga katawhan sa mga purok nga nakabenepisyo sa mga footbridge nga ampingan kini nila og musunod usab sa mga ipatuman nga balaod aron sa masapsay nga pag-agi sa mga katawhan. Ang pagkumpleto sa maong nga mga proyekto nagpakita sa dedikasyon ug determinasyon sa lokal na gamhanan nga unahon ang mga panginahanglan ug pangandoy sa mga katawhan. Ang komunidad nga kaniadto nag-atubang sa mga hagita sa ilang kanhiay nga agianan karon nagbarog ingon usa ka testamento sa positibo nga epekto nga mamahimong mahatag sa maayo nga pagkabuhat nga mga proyekto sa infrastruktura sa kinabuhi sa mga residente. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Multi-million peso sen sa Ozamis Free Hospitalization Program padayong ay naghatag tabang sa problema sa bayronon sa ospital sa mga Ozamisnon. Atong dawatan ng report ni Mary Ann Lumapas. Ang programang Asinso Ozamis Free Hospitalization o Royal Assistance sa Dakbayan nagpadayon sa pagserbisyo sa mga katawhan. Kaya nakita usab kini ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. kung unsa kalisod kung adunay ma-admit nga miyembro sa pamilya sa hospital. Usa sa libuan na ka mga beneficiaries ni ini nga multi-million nga programa sa Ozamis si Ginang Jennifer Camili, 62 years old ug residente sa Purok 2 Baybay San Roque, Ozamis City. Gisaysay ni Mrs. Camili nga ang iyang apo nga si Jailin Camili, 19 years old, na-admit sa St. Joseph Hospital tungod sa acute bronchial asthma. Dako kaayo iyang kabalaka ug asa makapangita og ibayad sa ilang excess bill nga mikabot sa kantidad nga 27,938 and 12 centavos. Busa sa unang higayon, midagom siya sa buhatan sa Asinso Ozamis Administration aron makapangayo og tabang pinaagi sa free hospitalization program. Kahinumduman nga ang padayon Asinso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Indy patas og paghatag og tabang pinaagi sa free hospitalization sa syudad. Wala damhan ni Ginang Jennifer na sa unang higayon gizero balance ang iyang excess bill. Wala gayud niya kapugi nga motulo ang iyang luha sa dakong gibati niyang kalipay nga sa kadako sa iyang hospital bill nahupay ang gibati niyang kaguol og balaka kung asa makapangita og kwarta para ibayad sa hospital. Gidugang pa niya nga ang iyahang bana manahiay sila og trapo og mao lamang ang ilahang panginabuhi. Emosyonal nga gipasalamatan ni Ginang Jennifer si Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal ug ilabi na ni Mayor Indy nga tungod sa maong programang free hospitalization daghan na kaayo nga natabangan nga mga katawhan dinhi sa Dakbayan. Ang bill na ko sa ospital, dako jud kaayo 27,938. Dayon, nagpasalamat kog dako nga natabangan gyud in taon mi kay dako kayo jud. Gisero gyud siya. Dayon. Ay, Mayor, salamat kaayo nga natabangan gyud mi.
isa pa, ma'am. Salamat kay kaayo kay dako kaayo ang among bill sa payout sa St. Joseph. Maudyo do adyo ko nagdahom nga masiro balance siya. Manang nagpasalamat jud ko kaayo. Kalipay jud kaayo. Salamat lang jud. Magpasalamat lang jud ko kayo. Ilang congressman, ni mayor. Ingon ani ang among nakuha nga kanang tabang. Nya okay. Na ako wala akong banner ay manahi og trapo. Nya wala pod kayron katahi kay ani laging natay apo nga makuan ospital. Yeah. Salamat kayo. Alang sa Usamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Ang Usamis Today hatod kanato na serbisyo publiko sa Senso Usamis News Channel ubos sa pagdumala sa LGU Usamis pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kong Ando Waminal, Attorney Indy Waminal, ug Asenso Usamis News Channel. And please subscribe to the official Asenso Usamis YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang Asenso Usamis News Channel team, Yonsho Midalio, Bernal Texon, Adoni Dizena Jun Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Delid, Glenn Ray Roduna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Nemo Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Usamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.